tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na balita mula sa gitnang silangan. Opisyal nang ipinagbawal ng rebeldeng grupong Houthi sa Yemen na kontrolado ng bansang Iran ang pagdaan ng anumang barkong may kaugnayan sa bansang Israel sa kahabaan ng Red Sea. Ang hakbang na ito ay nagdudulot ngayon ng matinding banta sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa dagat. Agad na nagbabala ang grupo ng mas marami pang pag-atake sa mga darating na araw bilang bahagi ng kanilang opensiba laban sa Israel. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kamakailan lamang, kinumpirma ng Houthi na naglunsad na nga sila ng serye ng mga atake at ipinatupad ang kabuuang pagbabawal sa nabigasyong pandagat ng Israel sa naturang rehiyon. Ang deklarasyong ito ay naglalagay sa buong pandaigdigang komunidad sa isang napakataas na alerto, lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel na muling sumiklab nitong mga nakalipas na araw. Ang anumang pag-atake ng Houthi sa Red Sea ay labis na ikinababahala ng mga pandaigdigang merkado ng enerhiya ngayon. Nangyayari ito habang patuloy pa rin ang epekto ng higit 3 buwang pagsasara ng Strait of Hormuz ng Iran. Ang muling pag-init ng digmaan sa magdamag ay nagpapataas ng pangamba na magkakaroon ng matinding krisis sa supply ng langis at iba pang krudo sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang Asya. Dapat nating maunawaan na ang Red Sea na patungo sa Suez Canal ay isang napakahalagang ruta para sa pandaigdigang transportasyon ng mga kalakal. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan, ito ang naging pangunahing alternatibong daanan para sa milyon-milyong bariles ng langis kada araw mula sa gitnang silangan. Ang mga produktong ito ay ipinapadala sa pamamagitan ng mga pipeline upang maiwasan ang mas mapanganib na gulpo ng Persia. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng rehiyon, hindi ito ang unang pagkakataon na nanggulo ang mga Houthi sa mahalagang rutang ito. Mula taong 2023 hanggang 2025, aktibo nilang binagabag ang mga barkong naglalayag dito. Ayon sa kanila, ito ay bilang pakikiisa sa mga Palestino. Gayunpaman, pilit nilang iniwasan ang direktang pakikisangkot sa mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Ang sitwasyon ay tuluyang nagbago nang magsimula ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong Pebrero ng taong ito. Dahil dito, ang mga Houthi ay unti-unting pumasok sa mas malawak na labanan. Ang bagong deklarasyon laban sa mga barkong Israeli ay nagpapakita ng mas agresibong tindig ng grupo na maaaring magbago sa takbo ng seguridad sa buong rehiyon ng gitnang silangan sa mga susunod pang buwan. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source mula sa Reuters sa loob ng Houthi, ang pagpigil sa mga barkong Israeli na dumaan sa Red Sea ay unang hakbang pa lamang. Nagbabala ang source na ang susunod na antas ng eskalasyon ay maaaring magresulta sa ganap na pagpapatigil sa pagdaan ng anumang barko na patungo sa Israel. Kasama rin sa plano ang iba pang mas mabibigat na hakbang na tiyak na yayanig sa pandaigdigang kalakalan. Sa kabila ng matitinding babala ng mga rebelde, nilinaw ng British Maritime Risk Management Group na Vanguard na ang anunsyo ay hindi nangangahulugan ng kabuuang pagbabawal sa lahat ng komersyal na barko. Sa halip, ang direktiba ay nakatutok lamang sa mga sasakyang pandagat na tinukoy ng Houthi na may direktang kaugnayan o kaalyado ng bansang Israel. Gayunpaman, ang kawalan ng katiyakan ay nagdudulot pa rin ng matinding takot. Dahil sa malawak at tila hindi malinaw na terminolohiyang ginamit ng mga Houthi sa kanilang deklarasyon, nagbigay ng mahahalagang payo ang mga eksperto. Inirerekomenda ng Vanguard na ang lahat ng mga barkong naglalayag sa rehiyon ay dapat magpanatili ng mataas na antas ng pagbabantay. Kinakailangan din ang masusing pagsusuri sa their mga dokumento at koneksyon upang maiwasang mapagkamalang kaalyado ng Israel sa dagat. Gayunpaman, nagbabala ang mga shipping source na ang aksyong ito ay maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto sa kaligtasan ng lahat ng biyahe sa karagatan. Sa nakaraan, madalas na tina-target ng mga Houthi ang mga barko na wala namang direktang koneksyon sa Israel. Ang kawalan ng kakayahan ng grupo na tukuyin ng tama ang mga target ay nagiging dahilan upang mag-alangan ang bawat kapitan na dumaan sa rutang ito ngayon. Ayon sa isang eksperto sa industriya, mas mabuti pang piliin ang mga barko na umikot na lamang sa kontinente ng Aprika sa kasalukuyan. Bagamat mas mahaba ang rutang ito at mas malaki ang magiging gastos sa gasolina, mas ligtas naman ito. Ang pag-iwas sa Red Sea ay nagbibigay daan upang makatipid sa napakamahal na insurance para sa panganib ng digmaan na kasalukuyang tumataas dahil sa mga banta ng rebeldeng Houthi.
Sa kasalukuyan, ang singil sa war risk insurance sa Red Sea ay nananatiling matatag sa humigit kumulang 0.3% ng kabuuang halaga ng barko. Ayon sa mga source mula sa industriya ng siguro, walang masyadong pagbabago sa mga nakalipas na linggo. Ngunit ang katatagang ito ay maaaring pansamantala lamang habang pinag-aaralan pa ng mga kumpanya ang tunay na epekto ng bagong anunsyong ito ng mga rebelde. Dapat nating tandaan na ang mga rate ng seguro ay sinusuri at binabago bawat 24 na oras. Ibig sabihin, ang presyo ng proteksyon para sa mga barko ay maaaring magbago ng napakabilis depende sa mga ulat ng pag-atake. Kung magpapatuloy ang agresibong kilos ng Houthi, asahan natin ang biglaang pagtalo ng gastusin na tiyak na ipapasa rin sa mga mamimili sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng mga bilihin. Kung maaalala natin, ang mga nakaraang pag-atake ng Houthi noong panahon ng 2 taong digmaan sa Gaza na nagsimula noong Oktubre 2023 ay nagpuwersa sa mga dambuhalang kumpanya tulad ng Maersk at Hapag-Lloyd na baguhin ang their mga ruta. Pinili nilang dumaan sa Cape of Good Hope sa Africa na nagresulta sa mas mahabang oras ng biyahe at mas mataas na operational cost para sa kanila. Noong panahong iyon, pinalawak ng Houthi ang kanilang saklaw ng pag-atake. Hindi lamang ang mga barkong direktang konektado sa Israel ang kanilang tinarget, kundi pati na rin ang anumang kumpanya ng barko na gumagamit ng mga pantala ng Israel. Ang ganitong malawak na definisyon ng kaaway ay nagdulot ng malaking takot sa buong komunidad ng maritime transport at nagpabago sa daloy ng kalakalan sa iba't ibang kontinente. Hanggang sa kasalukuyan, ang trapiko ng mga barko sa timog na bahagi ng Red Sea at sa madiskarteng kipot ng Bab al-Mandab ay hindi pa rin nakakabalik sa antas bago ang Oktubre 2023. Ang patuloy na banta sa seguridad ay nagpapanatili sa maraming kumpanya na iwasan ang rehiyon, na nagpapakita ng pangmatagalang pinsala ng hidwaan sa mga pangunahing daan ng tubig ng pandaigdigang komersyo. Batay sa pagsusuri ng Lloyd's List Intelligence, ang average na bilang ng mga barkong tumatawid sa kipot noong Marso 2026 ay umabot lamang sa 1,034 na paglalakbay kada buwan. Napakababa nito kumpara sa higit 2,000 tawiran na naitala noong Setyembre 2023 bago magsimula ang serye ng mga pag-atake ng mga rebelding Houthi sa rehiyon. Para sa bansang Pilipinas, ang krisis na ito ay may direktang epekto sa ating ekonomiya at mamamayan. Marami sa mga seafarers na nagtatrabaho sa mga dayuhang barko ay mga Pilipino. Ang panganib ng pag-atake sa Red Sea ay naglalagay sa buhay ng ating mga kababayan sa panganib. Bukod dito, ang pagkaantala ng mga kargamento ay tiyak na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga imported na bilihin sa ating bansa sa hinaharap. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, inaasahang maglulunsad ng mas mahigpit na patrolya ang mga koalisyong militar sa pangunguna ng Estados Unidos upang protektahan ang malayang nabigasyon sa dagat. Gayunpaman, ang banta ng Houthi na gagamit ng mas advanced na mga drone at missiles ay nagpapahirap sa pagtiyak ng kabuuang kaligtasan na nagiiwan sa maraming bansa sa isang komplikadong suliraning geopolitikal. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang desisyon ng Houthi na ipagbawal ang mga barkong Israeli sa Red Sea ay muling nagpapainit sa sitwasyon sa gitnang silangan. Habang patuloy na naghahanap ng alternatibong ruta ang mga kumpanya ng barko, ang buong mundo ay nagbabantay sa susunod na hakbang ng mga bansa upang mapanatili ang katatagan ng pandaigdigang kalakalan. Ako ang inyong tagapag-ulat para sa World News ngayon.